So, sino ang violating public trust? Emphasize ko, it's the President of the Republic. In the first place, hindi niya pwedeng ibintang yung sisi kahit kanino. Ngayon, ang ginagawa nila, tinitira nila Inday Sara para nandun, nakapokus yung tao. Pero siya, meanwhile, getting away with it. Pati yung mga kasama niya. In fact, yung Congress, na may mga insertions, lahat sila tumanggap ng pera, maleta. Kasama sila doon sa impeachment. Sino nagbabiolate ng public trust? Pinipilit nila si Inday Sara. Betrayal of public trust. Putang ina ninyo lahat. Tang ina ninyo, mga plastic kayo. The truth of the matter is, you violated, you betrayed the public trust. Binola nyo kami, ginago nyo kami, ninakawan nyo kami, binebendalo ninyo. At nakita ninyo, magandang projectin ang Inday Sara. Pagka natanggal nyo yan, tuloy-tuloy kayo sa ginagawa nyo. At ginagawa nyo tanga mga Pilipino. At kasi nagpapasweldo kayo ng mga troll, ng mga vlogger, para kontrahin yung naratibo. Gumawa kayo na sariling naratibo, at then, ang taong bayan isipin, gago talaga ang Inday Sara. Mga kababayan, gamitin nyo yung utak ninyo, gamitin nyo yung ulo ninyo. No? 125 million, trillion yung ninakaw. Ang may problema lang, Inday Sara, betrayal of public trust. Grave threats. Grave threats. Pero yung inyong ginagawa, grave plunder, no? If there's such a word, grave theft, no? Grave robbery. Ang ginawa ninyo, putragis kayo. You're getting away with it. Eliminating Inday Sara eliminates the very chance of this nation to move forward. And to make sure na kayo lahat mapapanagot. Hindi kayo tutulugan ng taong bayan. Hindi yan uupuan ng taong bayan. May impis ang Inday Sara. Subukan nyo. Nasabi ko na nga yan eh. Nakikita ko sa aking bolang kristal, hindi papayag ang taong bayan. Kung garapalan talaga ginagawa niyo, tatakutin nyo. Hindi nyo kayang takutin ang taong bayan. Hindi nyo kayang takutin. Milyon ng Pilipino, 57% isipin nyo if it is any worth. No? Looking at 57% of 100 million is 57 million. More than sa 43 million lang yung iba. Eh, iba dyan, undecided, iba dyan, ano. Minus 27% ang Marcos. Isipin ninyo yun. Ilan yung tinanong, negative 27 pa yung trust rating niya. Ibig sabihin, talagang ang layo, ang daming galit. Tapos betrayal of public trust, Inday Sara. How about the President? Kaya nga, magkakamali kayo, Malacanang, senators, Congress, lahat kayo. Pagka pinwersa ninyong inimpeach ang Inday Sara, I am saying that with certainty. Saying it with certainty because nakikita ko, I have a gift of foresight eh. Salamat sa langit. May gift ako ng foresight. Nakikita ko malayo pa. Na ano eh, hindi papayag ang taong bayan na ma-impeach ang Inday Sara. Akala ninyo, masisira ninyo. Hindi eh. 57% ang ano niya eh. Majority, kahit nga 45 lang eh. Kahit nga 30 lang eh. Ang layo sa 27, negative. Ang pinaggaganyan natin ng sitwasyon, Marcos Duterte. President, Vice President. Nagka-negative ka eh. Hindi, kung ikaw sana nasa 40, ito 57, yan, may karapatan ka, magalit. Galit sa'yo taong bayan. Tapos ngayon, ginagamit niyo yung mga batas ng Pilipinas para tirahin ang Inday Sara. Ginagamit niyo yung proseso para sibakin ang Inday Sara. Hindi, you will not succeed. You will not succeed. You will perish from the Philippines because the Filipino people will protect Inday Sara. Yun. The Filipino people will not allow yung nagkakaisang hope nila to correct this, rectify the situation, to reboot this country.
may violence. Tignan nyo. Bago makalimutan. Pattern of violence. Anong ginawa ng Inday Sara? Sinuntok yung sheriff. Bakit sinuntok yung sheriff? Pinakiusapan niya 2 oras. Pumayag yung sheriff 2 oras. Nasa probinsya sa Visayas yata o sa Mindanao. May nasalanta, no? Meron silang ano tawag doon? Yung tulong-tulong, no? May sila, calamity drive, no? Tinutulungan nila. Nandun siya. Nabalitaan niya, ganyan. May policy sila sa Davao. Pagka mag-demolish ka, dapat may lilipatan. Garapalan yung ginawa Dapat yung sheriff nakinig at nirespeto. Yung mayor, tama yung ginawa ni Inday Sara. She was trying to buy time. Usap tayo. 2 oras, humingin 2 oras. So that she can go back and then from mula doon, mailipat yung mga tao na i-demolish into a place na they will not be dislocated, displaced. Siguro sa isang gym, sa isang eskwelahan. Let her be the mayor. She was just protecting the people. Wala yung, puta na, squatter lang naman yan. Walang ganon. Sa kanya, tao. She was doing something human. And that is showing dyan sa Senate hearing na yan, sa impeachment court. What does that make Inday? Ang tao, kahit sabihin nyo, putang ina, pattern of violence, gusto namin yan. Yan ang gusto naming leader. Pinoprotektahan kami. Kayong mga nagsasalita, pattern of violence, matibag, etc., prosecution, congressman, anong pattern of violence? Kasi hindi nyo naiintindihan ang Pilipino. Wala yung puso nyo sa Pilipino. Ang ano ninyo ay doon sa mga amo nyo, doon sa impeachment niya, doon sa cover-up ng sindikato. Kaya nga, nanuntok na sheriff, bravo. I like that. Why? Because she is pro-Filipino. Consider niya ilan? 287 families ba yun? Putang ina. Sipin mo yun, multiplier effect times 3. O 287. Imagine, ito dapat ang maging leader ng 120 million Filipinos because you can sleep well into the night kung kahit masakuna tayo o mabagyo tayo o magera tayo o whatever problema dumating, merong Inday Sara na tatayo at susuntukin kahit Amerikano, kahit inchik, kahit sino, kahit sinong sheriff, kahit legal, bubuntalin niya kasi wala ka na sa legal. Yun yung essence ng pattern of violence na yon. Anong pattern of violence ng Christianity? Ano pattern of violence ng ating Panginoon? Meron ba? Sodom and Gomorrah, 10 plagues of Egypt. Ha? Puta, isipin mo yung bata, 12 years old. Dabong, ikaw ang lalaban. 12 years old, minor de edad, palalabanin mo sa isang Goliath. Puta yan Pattern of violence, 300 na tauhan ni Gideon, laban sa 150,000, 135,000. Patay silang lahat. Yun yung pattern of violence ng langit. At ang isasite ninyo, pattern of violence ni Inday Sara, nununtok ng sheriff, to save the families. Ilang oras, 2 oras lang hinihingi niya. And let her be the mayor. Para yung mga tao, salbahin niya. Wala siyang putang ina, demolish nyo kung gusto nyo, pero bigyan nyo ko ng pagkakataon, sagipin yung mga tao. There is a solution for everything. Yan ang gusto kong presidente. Ipaglalaban ako. The same reason kaya tinreten ang putang bangag. Lahat kayo tinreten kasi gago kayo Ninanakawan nyo kami Tinatarantado yung tao niya And that is emerging. And ngayon ko lang naisip yon.
Thank you, Lord. Ngayon ko lang naisip yon. Putragis, ito yung tao talagang dapat maging presidente. Ito dapat ang maging presidente ninyo, mga kababayan. Ito dapat ang maging leader. Because this is someone, no matter, sabihin nyo, hindi lumalabas, hindi nag-ano, etc. Weak leader, kuno-kuno, paninira, etc. Ito pa rin ang dapat maging presidente because the pattern of violence na sinasabi ninyo is a pattern of leadership. That is what it is all about. A pattern of good governance. Na yung tama lang na, hintay mo, wag mo namang gibain. Tao ka rin naman, may pamilya ka, tignan mo yan. Po dyan, nagpasika si sheriff, puta, sapakin niya. Gago ka eh. Yun ang leader. Na I can sleep well into the night, pati kayo, mga pamilya nyo, mga kababayan, 120 million Filipinos. Yan dapat ang leader, hindi yung Marcos. Yung Marcos na gago, negative 27. Nagkakabdabaha, may namamatay. Putragis. Ang pupuntahan, yung vlogger, na vlogger niya. Nampo ka. Mayroong de-deliver, pinatay, sinaksak, hindi niya pinuntahan. Nagtatrabaho lang, may anak na autistic. Ang dami nang namamatay na Pilipino, hindi niya pinupunta. Tapos ito, vlogger niya, para sa sarili niyang image niya, pupuntahan niya. Meron pang ayuda, meron pang Rest in peace yung namatay na vlogger. Rest in peace. Pero, I'm talking about leadership. Hindi yung porke may pakinabang ka, dung ka. That's the kind of leadership nitong Malacanang. Pero yung leadership na Inday Sara na ini-impeach ng Senado ngayon, na ini-impeach ninyo, may pattern pang sinasabi, pattern of violence, I would gladly clap my hands. Sa standard ko, that is a pattern of true leadership. Putang violence pinagsasabi ninyo. Tangina nyo. Di ba violence yung putragis na gigibayin yung bahay ng tao, mga tao, wala kayong pakialam, tapos babambohin nyo yung tao, di ba violence yun? Na pwede naman kausapin. Na nang humingi ng rason humingi ng 2 oras yung mayor ba noon na 2 oras na para magawa namin ng paraan to. Nirerespeto ko rin naman yung mo eh. Yung trabaho mo, trabaho lang naman yan eh. Oo, pero bigyan mo 2 oras. Pwede nga isang araw pa eh. Sabi mo na lang na pwede naman, you can delay the implementation of the law. Why? Because all laws, lahat ng batas, mga kababayan, ay ginawa para sa tao. You do not lose sight of that. We have impeachment laws. We have the Constitution. We have all these laws, na animal na mga laws. We have all these laws. And they were created for the good of the people. You do not create the laws for the sake of the few or for the ng mga kriminal. You create the laws for the good of the Filipino people. Now, itong mga to, ninakawan tayo. Putang gagamitin pa nila yung impeachment laban doon sa gagamitin yung mga inciting to sedition, grave threats kay Inday Sara. Ano ba yan? In fact, sila ang may sabit, sila ang may problema. Matibag, asawa niya, congressman, meron sila. Implicated niya eh. Dun sa... So, paano yun? How can... Kaya nga mga kababayan, yan ang nangyayari pagka total control, total eclipse, control. Nagdilim na lahat ng paningin ng mga yan eh. Demonyo na lahat ang nila. Peg. Pero mind you, what I am banking on, what Inday Sara is banking on, there are 57% of Filipinos who believe in her, who trust her. And I trust her. In spite na hindi kami nagkakausap, never kami nagkausap niyan. Humingi ako ng pagkakataon magkausap. Never kami nagkausap. Okay lang. Para sa safety niya. Para sa hindi siya
mapasama, okay lang. Never kong nakausap yan. Kinakausap ko kunyari yung ibang tao. Ngayon, hindi na ako kumakausap. Wala na akong kausap. Kasi okay na ako. Okay na ako sa ano ko. I have decided na if push comes to shove, if need be, I stand up. Oh, patay kung patay. Yun yung sa amin. Yung susunod sa akin. Pero yung kailangan ko ng bendisyon ni Inday Sara, no? Is a matter of personal trust. And I'm telling you now why I trust her. This pattern of violence na sinasabi nila is a pattern of leadership. Sinapak ni sheriff. Pinagtatanggol niya yung mga kababayang i-demolish walang titirahan. Humingi lang siya. Mayor naman siya. Pwede siyang order ng tent, gastusan ng city government, o ilagay siya sila sa isang lugar, o i-relocate sila, etc. May solusyon yun. Biglang dumating yun eh. So solusyonan yun. 2 oras lang hiningi niya for her to react. Pwede pa nga 1 araw eh. Pwede pa yan. Insisting tong magde-demolish. Sinapak niya. Tama. Tama yun. You will find yourselves, mga kababayan, lalo na kayo na may gustong maging mayor o gustong maging leader. There are times when you have to do things not according to the book, not according to what is legal or not. Sometimes the legality is being challenged, is being tainted by the interpretation of people. What makes the law weak is the weak interpretation of people. That's why, remember always, yung batas ginawa yan para sa taong bayan. So that there is law and order, so walang inaagarbyado. In that case alone, legal yung pag-demolish. Why? Merong may-ari ng lupa, nag-squat yung mga tao, gustong i-demolish. Okay. Ikaw may-ari ka ng lupa, hindi ka ba pwedeng pakiusapan? Tang-ina, hayop ka. Mayaman ka naman, nakatira ka, i-demolish yung tao. Kausapin mo yung mayor. Kausapin mo, hindi, sheriff, ginagamit yung batas, the same thing that this government is doing now. Ginagamit ang batas para masunod nila yung gusto nila. Ayun, Inday Sara was there, right smack in the middle of it. Hindi ka nga, sinapak niya na magayang kamay niya. That is not a pattern of violence. That's a pattern of leadership, good governance. Yun yung tao na hindi ka pababayaan. Dapat lawyer ako, no? dapat, Your Honor! Objection, Your Honor. This is not a pattern of violence. This is a pattern of leadership. O, di ba? Oh, dapat nga, no? Galing sa langit yan, mga kababayan. It's a pattern of leadership, actually. Yung nangyari yung kay Laika, love you, yung nangyari kay Laika Lopez, Attorney Laika Lopez, kinulong. The pattern of leadership na naman, hindi pattern of violence. Na-imagine, pagutin yung ulo mo, gago ka. Ni-imagine na bakit masama. Ikaw ba, di ka nag-imagine ng masama? Di ka ba nag-imagine ng mga sex-sex na yan? Okay, whatever. Na may pinatay ka, may sinakal ka, nananaginip ka. Sa init ng ulo mo. But doing so, yung ginagawa ni Inday, she was standing up for Laika. She was standing up for her people sa DepEd. Kasi kinulong eh. Even at the risk of her being vice president. So this is a person, Your Honor, this is a person na nakikita mo, he's a better leader than the president or anyone else, na she would go about defending her people even at the risk of her own position. That's the kind of leader that I want. 57%. And a lot of Filipinos appreciate that. A vice president na sinasabi na iba, walang ginagawa. Putragis, may bagyo, nandoon siya.
May na earthquake, nandoon siya. Governate siya, nilamok siya. Pahit-pahit ka ng Vicks na nilamok daw eh. Wala daw ano eh. Walang kuryente eh. Tapos malamok daw yung tinirahan. That's the pattern of Inday Sara. Not violence. Mga kababayan, your honors. Hindi, it's not a pattern of violence. Let me rectify what you are all thinking sa prosecution and probably some of the judges. It is a pattern of good leadership. The right leadership. Given our country, a poor country, given a lot of Filipinos suffering, given the things that happens here, yung injustice, yung batas ginagamit ng mayayaman laban sa mahihirap. Laging ganon. Pagka mahirap ka, timbog ka. 1,000 na kawin mo, timbog ka, tanggal ka trabaho. Ito putangin ng mga presidente down the line, putangin na, baga-bagahe, mali-maleta ninanakaw, nintik, trilyon na inabot. Wala pa rin kaso. 1,000 na kawin mo, tangina, tanggal ka sa trabaho. You see the injustice? And they use laws of the land, this na dapat protektahan tayo lahat. And here we are, the imbalance. It's a good thing there is a lady there standing up for the Filipino people. And this is the person you want impeached. Shame on you, Filipinos who believe that she should be impeached. Shame on you. Shame on us who believe that Inday Sara is a weak leader. Shame on us, Filipinos who believe that she cannot lead the country. I am stating right now, Inday Sara, impeach her or not impeach her, she is the only one who is capable of bringing this country forward. Not anyone else, not a general, not an ex-politician, not a current politician, Inday Sara. Because maraming salamat sa prosecution, Your Honors, maraming salamat sa prosecution. Now I understand the nature of an Inday Sara, the character. It is not a pattern of violence. Duterte, kahit sino pang Duterte yan. It is a pattern of good governance. It is a pattern of leadership resulting from a Duterte. And I would really support an Inday presidency. Hindi ako sipsep. Nakikita ko siya lang ang pwede. Hindi pwede yung ibang senators, hindi pwede. Wala, malayo eh. Sa standard ko sa leadership, meron naman akong sigurong say sa leadership, mga MUP. No? Tayo naman, mga leaders naman tayo, no? Sino gagawin mo dyan? Hindi naman pwede mga military, no? Hindi pwede. Ang nakikita ko talaga, nandun siya, pagkakailangan siya ng taong bayan. Mahal siya ng taong bayan. May karisma siya sa taong bayan. Paglalaban niya, hindi niya kakilalang mga tao, constituents niya. That's good enough for me. Tao niya, pinaglalaban niya. Si Laika. Itong mga Pilipino na hindi niya kakilala, sinabi niya. At the risk of her position and pati yung budget niya. Sinalis ng Congress yung budget niya, di ba? Puta na, sinabi niya, 2 lang naman may hawak ng pera ng Pilipinas eh. Imagine, buong tapang niya. That is a pattern of character, leadership, a pattern of somebody good. And as far as I know, sa standard ng langit, matakot kayo sa langit.
You want to bring her down? No, God will bring you down. Either siya mismo or through the Filipino people, God will take you all down. Yun yung sa akin. Yun ang paniwala ko. She will prevail. Kahit tapusin tong impeachment na to o hindi matapos tong impeachment na to, kahit subukan yung patayin yan, hindi nyo mapapatayan. Because God will send all the angels in heaven to protect her. Tandaan nyo, walang makakatalo sa kapangyarihan ng Almighty. Kay Muslim ka, kay ikaw ay Kristiyano o INC, Almighty God is in control of everything. And when God says, nothing will happen to her, lahat ng anghel niya, nothing will happen to her. Puta na, malasing ka. Nothing will happen to her. Bantayan niyo yan. Bantay sarado. Kaya nga, I still believe na Digong, makauwi ka. Makauwi ka. Still believe na matatapos to this year. Because okay na yon, 2 taon, and then 6 years, and 8 years of an Inday Sara. Kung ayaw ninyo ka sa kanya, huwag niyo iboto sa 2028. But this is a democracy. Lamang na lamang yung 57%, tataas pa yan. Because may makikinig sa akin, like, share, and subscribe. It is not a pattern of violence. Remember, not a pattern of violence. Yung sinasabi ng prosecution. Huwag kayong magpapadala sa prosecution. Your Honors, it is a pattern of leadership. A pattern of good character. Someone who knows what is right and wrong. Right or wrong. Moral and immoral. That is the kind of leader that we want. Ngayon kung sakasakali na yung INC rally, ewan ko, hindi ko alam kung anong plano, no? Hindi ko alam. Kasi meron kaming internal na mga ano tawag doon? Assessment, no? Assessment. Na sa amin lang pwedeng sabihin, no? Kasi baka may mga magdamdam. May mga assessment kami. So ang sa akin kasi, what is lagi the end game? What is the end game? What is the end result that we want to happen? You want to happen. Now, if it's just rally, tayo doon, then mag-rally kayo. Okay lang. Kasi sa akin, and given yung kami na we don't have really financial support kami on our own, kanya-kanya kaming we want to conserve our resources na one time, big time na lang. Kung kayo, makakalabas kayo, fine, lumabas kayo kung gusto niyo sumuporta. Pero walang walang sitahan. Ba't wala ka doon? Yung ganun ba? Hindi kayo tunay na Pilipino. Walang ganunan. Kasi hindi lahat ng Pilipino makakalabas. Not all 120 million Filipinos can come out. Yung mga Pilipinong kaya. Yung mga Pilipinong may suporta. Yan, makalabas sila. Pero kaya nga kami, ang tanong namin, yan na ba yung tipong one time, big time? Yan na ba yung tipong tapusan na, wala nang uwian? Yan na ba yun? Alam ba yun talaga yung plano? Ano ba talaga yung plano? Pero pagka minsan kasi may salitang walang sisigaw ng BBM resign, mahirap yun . Ako nga, gusto ko, Marcos, terminated ka, tarantado. Terminated ka na nga . Sa akin nga, gusto ko, mag-sworn in na kagad para wala nang Kung ayaw ninyo, hatiin na lang natin Pilipinas. Sige, diyan kayo. 43%, negative 27. Wala sasama kay BBM, minus 27. Sinin? 27%. 6 feet below the ground, sasama sa kanya. Minus 27%. Para yung mga nasa libingan ng bayani, tatay niya, sasama sa kanya. So, para yung mga negative Doon ako sa positive na 57%. As I have explained, and the explanation did not come from me, no? It came from heaven. As I was speaking, pumasok yon, and I saw the light na, tama.
It's not a pattern of violence. It is a pattern of good governance. It's a pattern of good moral character. A pattern of being a true Filipino. Paglalaban mo kapwa Pilipino mo. Yung constituents mo, yung tao mo, paglalaban mo, katwiran, no? Sasacrifice mo yung sarili mo. No? She's under ng prosecution. Tinitira siya. Ini-impeach siya. Dahil doon sa sinasabing pattern of violence, papapatayin niya yung presidente. Conditional yon, taken out of context. Kung pinatay siya. Sino may pattern of violence? Di ba presidente rin? Mag-cite ka ng isang pattern of violence, tapos yung presidente, hindi nyo say. Ba't hindi nyo napatunayan na meron bang totoong threat sa buhay ng vice president? O di pares lang sila. Nagtakutan. Sino nag-initiate ng threat, may threat na may patayan, di ba? Ang kaganda doon, effective yung sinabi niya eh. Buhay pa siya hanggang ngayon eh. Nimpi siya. Dahil doon, grave threats. Grave threats. Tapos magsasite sila ng history na nanumtok siya ng sheriff. Taken out of context na naman. Mga kababayan, sana malinaw yung pagkakasabi ko. What I see is not a pattern of violence, but more of a pattern of good leadership. Pagka siya ang presidente, yan ang leader natin at pinaglaban natin yan, hindi tayo mamimiligro, hindi tayo mapapama kasi kitang-kita sa history niyan, ng ali na yan, pinaglalaban niya. Pinaglalaban niya. Hindi niya kilala, pinaglaban niya. Nabaha o nalindol, nandoon siya. Hindi niya kilala. She doesn't have to be there, but she's there. Pinaglalaban niya. Kahit lamukin siya, kahit matulog siya, kahit hindi siya ready, nandoon siya, pinaglalaban niya. Kaya maraming salamat. Madam BP Inday Sara, huwag kang masisiraan ng loob, huwag kang matatakot, huwag kang dasal ka lang, kakampi mo ang langit, kakampi mo kami. Kakampi mo kami. We will not move heaven and earth. We will not move heaven and earth. Bahala ng langit doon. But we will move the people. We will inspire each other. Because right now, alam na namin na ipaglalaban mo ang taong bayan. Malinaw. Paglalaban mo ang taong bayan. Sinabi mo nga eh, ninanakawan kami eh. Sinabi mo eh. Inalo ka ng pera. Inalo ka na merong karingkat. No. Hindi eh. Hindi mo tinanggap kasi alam mo mali eh. Kaya nga, alam namin. Kaya karapat-dapat ka talaga. At alam namin na pagkakunyaring ikaw ay nandyan, susuportahan ka namin, mag-all of nation approach ka, gagamitin namin lahat ng pwede namin may tulong sa inyo to make sure that the government under your leadership, the Philippines under your leadership will really move forward, leaps and bounds.